Pinulitika ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kailan yon? Kung di ako nagkakamali, Mayo 1 yata yon nung lumabas iyon, nung nagsimula sila na ipakalat sa buong Pilipinas. O hindi naman agad-agad buong Pilipinas. Nung nagsimula sila na ilabas sa mga Pilipino. Ano sabi ng Vice Presidente? Pinulitika ho. Sabi, yung 20 pesos na bigas na yan, no? Pambayad daw ho doon sa mga boto ng mga tao. Anak ng tokwa. Sabi ko, ang tagal-tagal hinihiling ng mga DDS yung 20 pesos na bigas araw-araw. Yun ang sinisigaw dito sa atin. Pag nga ho, di ba, dito sa comment section, Viola G, Delia Rosario, Johnny Manuyag. Sa comment section, Jing KB, araw-araw hinahanap ng mga DDS sa akin yan. Mark, nasa na yung 20 pesos na bigas? Nung inilapas naman ni Pangulong Bongbong Marcos ay napolitika ng Vice Presidente. Pambayad daw ho sa boto sa tao, anak ng tokwa yun. Ako ho, mga kababayan, kung ako ho yung nasa sitwasyon ni Pangulong Duterte, ay mapapakulong na lang ako doon. Kung ako yung nandoon sa sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko papakialam. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Ito naghihikaos na. Mukhang mga timawa na yung mga DDS araw-araw. Tapos sasabihin mo, pinupolitika pa. Sasabihin mo, pambayad pa sa eleksyon. Siyempre kapag ka ikaw nakakuha ng solusyon doon sa problema, ay agad-agad mong ilalatag yan. Diba? Si Vice Presidente naman kasi. Kaya, ayan, sinabihan, ano ba to? Kasi hindi maliwanag sa akin. Parang hindi naman direktang sinabi na kamukha ni Chucky, si Vice Presidente. Nirekta ba ni Atty. Claire na mukhang Chucky daw? Hindi naman ganoon, di ba? Parang may kahawig, something like that yung sinabi. Pero, ayan, tignan mo. Kapag ka laging galito ang ating Vice Presidente, mga kababayan, ganyan po talaga ang mangyayari. Di ba? Talagang magiging kahawig ng Vice Presidente. Kapag ka ito naman si BP, nakangiti at maayos, yung hindi stress, kahit papaano, maganda ho, mga kababayan. Pero pag nagagalit, totoo naman, parehas ng kilay, tignan nyo nga, mga kababayan, kailangan tayo, lalo na ho, magbabagong taon, sa buhay natin, happy-happy lang po tayo. Sabi ni Johnny Manuyag, BP, asar na, nagmumukhang tsakadal daw. Lalong nagmumukhang tsakadal. Kasi naman pinipilit nilang kunin yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Pinipilit nilang pababain kahit hindi pa naman tapos yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos Bakit ganun? Kasi ba naman ho, mga kababayan, pag hindi nababa o hindi napababa si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, yari. Mas madami pa, mas lalala pa, mas madami pang mabibisto yata sa kanila. Biruin nyo, nagugulat sila sa mga nangyayari, Siguro iniisip nila, kakampi natin si Bongbong Marcos, bakit ganun ang nangyayari? Kasi sa presidente natin ngayon, walang kaibigan, walang kamakamag-anak. Kapag merong kailangang imbestigahan sa'yo, iimbestigahan ka. Di ba, Ma'am Lisbeth? Minamasama lang ni Sara kung makabangag sila sa Pangulo. Galit na galit naman pag nasabihan ng hindi maganda. Hindi pa ba kayo sanay doon sa mga pagmumura at doon sa mga hindi mga magagandang mga salita ng mga yan? Di ba yung dating Pangulong Duterte, yan nakulong na nga lang. Bago makulong, ano sabi pa sa ICC? ICC, sipain ko yung mga yan. Di ba? Mga atat as in paktay gutom, sabi ni Yotman. Sa kapangyarihan, alam na. Hindi kasi naman talaga. Kapag ka napanatili at pag nagstay pa si Pangulong Bongbong Marcos, dyan po sa pagka-presidente niya, naku po, madami ang makukulong ng mga politiko. Tingnan nyo nga mga kababayan, tahimik na yung iba. Siguro yung iba, mga nagdarasal na Yung iba, nananalangin na, wag sana akong mahagip ng presidente.
Seryoso ho ang gobyernong ito, sugpuin ang korapsyon mga kababayan. Kung nung dati ho kay VP Sara 'no, na ang namumuno ho ay ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, hindi siya sanay ng naku-question. Sorry, eto sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kinu-question lahat, 'di ba? Tingnan niyo nga, nataranta sila nung hiningan sila ng resibo para doon sa pera na confidential funds, mga bossing. Pera ng bayang Pilipinas yun, ha? At ang unang-unang dapat mga makarinig ho kung saan napunta yung kaperahan na yon ay tayong mga mamamayang Pilipino. Kasi po ikinaltas sa mga sweldo natin yon kinsenas katapusan. Kasi po ipinatong yung mga pera na iyon doon sa mga binibili natin, doon sa mga ginagasta natin. Kaya kailangan alam natin kung saan napunta yung confidential funds. Eh tingnan nyo ho, hindi hindi maipaliwanag at nung hindi maipaliwanag, nung medyo na nagigipit na ho sila, nung si Zuleika Lopez, yung kanyang ano ba, secretary or kung ano yung posisyon niya dun, oh, nagalit na ang Vice Presidente. Naging todo na talaga. Talagang nagmumura, 'di ba? PI kayo, sabi oh, "Huwag kayong mag-alala. Pagka may nangyari sa akin, may inutusan na ako." Ay, pati ho yun, hindi pa din ho nila nasasagot yun, mga kababayan. "Huwag kayong mag-alala, may inutusan na ako na ano, patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at patayin si Martin Romualdez." 'Di po ba, mga kababayan? Ay, kaya dapat si Vice Presidente, smile-smile lang, laging mainit ang ulo, laging galit, kaya medyo, ayan, nagmumuka, nakakamukha talaga niya si Chucky kapagka nagagalit 'to. Jowa ni BP si Zuleika, sabi ni Johnny Manuyag. Oh, napansin nga natin 'yun, eh. Labis yung pagmamahal ni Vice Presidente kay Zuleika, ano? Biruin mo, nakulong, nakulong doon sa Congress, sinundan pa at talagang dun din natulog. Oh, 'di ba? Ay naku, tigilan na nga ho natin 'yan. Ngayon ho mga kababayan, oh eto, bago matapos ang taon, naku si Mami Pebbles ho merong inaano dito mga bossing, tungkol kay Bato de la Rosa, may post si Mami Pebbles ho mga kababayan. Naku, sabi ko pa naman, na tatapusin ko na itong taon na ito nang hindi tinatakot o hindi man lang ikino-content si Bato de la Rosa. Pero nakita ko ho ito, mukhang katatakas na daw ho. Ayon po sa post ni ni Mami Pebbles. At saan daw po pupunta mga kababayan? Mukhang pupunta daw ho doon sa China.